إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. So tayo ay dadako na sa chapter 7 natin, no, sa ikapitong serye na ating pinapaksa hinggil sa katiyakan ng kamatayan at ang pagkakaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Tayo ba ay nakahanda na sa bagay na ito? So, sa ikapitong serye na ito ay dadakuhin naman natin ang mga malalaking tanda, mga dakilang tanda, na kapag ito ay ang dumating na mga tanda, ibig sabihin ito ay mga dulo na sa mga tanda, at kapag ang mga tandang ito na ating sasabihin ay dumating na lahat ang tandang ito, na 10 tanda, bilang malalaking tanda, kapag ang 10 tanda na ito ay dumating, asahan natin. Ang kasabay na nito ay, ito na ang pagkawasak o pagkatunaw ng mundong ito. Ano yung 10 dakilang tanda? Malalaking tanda. Minsan sinabi ni Hudayfa ibn Ubayd, ito ay niliko mula sa halat ni Sahih Muslim, no? So sinabi ni Hudayfa ibn Ubayd radhiyallahu anhu, pumunta ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa amin. Habang kami ay abala sa pagtatalakay. Tinanong niya kami, ano ang inyong pinag-uusapan? Sinabi namin, tinatalakay namin o sugo ng Allah ang hinggil sa oras. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito darating. Ibig sabihin na ang oras ng paghuhukom, hindi ito darating ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat hindi nangyayari ang 10 tanda. Ibig sabihin ng 10 tanda na ito na ang malalaking tanda. Panghuling tanda na ito. Kapag ang 10 tanda na ito ay naganap na, makakaasa kayo na hukom na ang kasunod nito. Araw na napagkatunaw ng mundong ito. Ang una ay ang paglitaw ni Masih Dajjal, ang Antikristo, ang impostor. Pangalawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagbaba ni Isa o Jesus mula sa kalangitan. Ganon din ang paglitaw ng Gog at Magog, yung Yajud at Majud. Ganon din ang pagsikat ng araw sa kanluran. Ganon din ang paglitaw ng mga halimaw sa ilalim ng kalupaan. Pang-anim, ang dukhan o ang usok. Pang-7, ang pagkuha sa kaluluwa ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pinong-pinong hangin. Pang-8, wala nang magsasabi ng Allah. Mawawasak ang Kaaba at ang pagkuha ng Quran sa mga puso ng tao. Mawawasak ang Kaaba at mawawala ang Quran sa puso ng tao. Pagbagsak ng kalupaan, isa sa silangan, isa sa kanluran, at isa sa Arabian Peninsula. So ang 10 ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggat hindi dumarating ito, ang hukom ay hindi darating. O ang pagkatunaw o ang oras ng pagkatunaw ng mundong ito. Ngunit kapag ito, ang lahat ng ito ay naganap na, ay final ng mga tanda ito ang hukom
ay dagli ang darating na, ang pagkatunaw ng mundong ito. Ito ang tunay na dakilang palatandaan na magaganap sa dulo ng panahon. Na kapag naganap na ang isa rito, sunod-sunod na itong magaganap lahat. Na kung kaya, upang ito ay lubos na maunawahan, ay bibigyan natin ito ng paliwanag, insyaAllah, ang bawat isa sa 10 ito. Sa katunayan, marami ang naglalabasan ngayon na mga fabricated o gawa-gawang istorya hinggil sa mga palatandaan ng pagkagunaw ng mundo. Ginagamit pa nila ang mga media, ang iba isinasa pelikula upang higit na makaakit sa mga tao. Gayong sa katotohanan, ito ay gawa-gawa lamang nila. Gawa-gawa lamang nila, sila lamang ang nagbibigay ng kanilang sariling interpretasyon hinggil sa mga ito. Maging ang siyensya ay wala ring tiyak na impormasyon kung kailan at kung paano talaga magwawakas ang mundo. Ang kanilang mga ipinalalabas na balita ay batay lamang sa kanilang mga nasaliksik, sa kanilang opinyon o ideya at sa kanilang mga conclusion. At kung may magsasabi na ihayag sa pamamagitan ng medium ang mga impormasyon hinggil sa pagkagunaw ng mundo, katiyakan na ito ay pawang kasinungalingan at walang pag-aalinlangan na ito ay panlilinlang lamang sa mga tao, sapagkat mahigit 1,400 na taon na ngayon ang nakalilipas ay hinihang na sa huling aklat na banal na Quran ng tagapaglikha at sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganap at kumpletong kaalaman hinggil sa pagkagunaw ng mundo at iba pa. Kaya nga lamang pinasama ng mga kaaway ng tagapaglikha at kaaway ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tunay na relihiyon ito upang hindi ito mapagtuunan ng pansin ng mga taong naghahanap ng katotohanan at bukas ang kaisipan. Maniwala man kayo o hindi, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang ang tanging nakapag-ingat o nakapangalaga ng mga katuruan ng lahat ng mga propeta at sugo. Ang mga unang impormasyon o kaalaman na ibinigay sa mga naunang mga sugo o propeta na nakasulat sa mga naunang orihinal na kasalatan ay hindi na mapapanligan sa ngayon dahil sa binago at pinalitan na ito. Itinago ang tunay na nakasulat dito at ang iba ay sinunog ng mga kaaway ng mga propeta. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya upang mapangalagaan ang isang sarili sa mga black propaganda hinggil sa katapusan ng mundo at hindi malinlang, no? Itinago ang tunay na nakasulat dito at ang iba'y sinunog ng mga kaaway ng propeta na kung kaya upang mapangalagaan ang sarili sa mga black propaganda hinggil sa katapusan ng mundo at hindi malinlang ihahayag sa inyo ng Islam ang tunay na magaganap sa dulo ng panahon. Yan. Ang malaman ninyo lamang ang tunay na impormasyon ay sapat na upang maging aware kayo sa mga taong kakasangkapan sa inyo tungo sa sarili ninyong pagkawasak. Isa-isang bibigyan ng ilang paliwanag ang dakilang palatandaan o malaking mga tanda ang hinggil sa pagkakasunod-sunod ng mga ito na kung papaano ito magaganap ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakakaalam, ang kataas-taasan, ang pinakadakila na malaya sa lahat ng di kaganapan. Una, ang malaking tanda na darating ay ang paglitaw ng Antikristo o tinatawag na Masih at Dajjal. Ito ang kauna-unahang darating sa mga malalaking tanda, ang paglitaw ng impostor na ito. Ang Antikristo, ang ibig sabihin nito ay ang isa na itinatago ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Ibig sabihin, alam niya ang katotohanan, ngunit itatago niya, kaya tinawag siyang Antikristo. Itatago niya ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pagpapalsipika, panluloko at pandaraya.
at nag-aakay tungo sa pagkaligaw at labis-labis na panlilinlang. Ang salitang ito ay nangangahulugon din ng pagpapahid ng alkitran sa buong katawan ng kamelyo. Sa makatwid, batay sa kahulugang ito, ang Ad-Dajjal ay isang huwad o falsifikador na tatakpan niya ang buong kalupaan ng kapalaluan, kahambugan, panlilinlang at kawalan ng paniniwala o sa pamamagitan ng kanyang mapanlinlang na mga tagasunod na katulad ng alkitran na tinatakpan nito ang buong katawan ng kamelyo. Iisa lamang ang Antikristo. Binalahan ng lahat ng mga propeta ang kani-kanilang mga tagasunod hinggil sa Antikristong ito, na ito ay lilitaw bago magunaw ang mundo, partikular na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa sa nagbigay ng babalang ito. Ang Antikristo na hinihintay ng lahat ay iisa lamang, hindi ito dalawa, hindi ito tatlo o apat. At siya ay naririto na sa daigdig noong pang kapanahunan. Kapanahunan pa lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naririto na sa daigdig. Kapag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga Muslim lamang at mga Kristiyano ang naniniwala sa pagiging sugo ni Jesus alayhi salam, bagamat may pagkakaiba ang kanilang paniniwala hinggil sa kanya. Sa makatwid, mapag-aalaman natin na ang Hudyo ang siyang hindi naniniwala kay Jesus alayhi salam sa kanyang pagiging Misaya na sinaling bilang Kristo at pagiging sugo. Kaya nga gusto nilang itako at patayin si Jesus alayhi salam dahil hindi sila naniniwala sa kanyang pagiging sugo at Misaya nito. Matutuklasan rin na ang mga Hudyong ito ang siyang pumapatay ng mga propeta, maging sa mga kasulatan ng Kristiyano. Sa katunayan, si Jesus alayhi salam ay isa lamang fairy tales sa kanilang paniniwala. Ang Misaya sa kanilang pag-aakala ay hindi pa dumarating at ito ay darating pa lamang. Subukan ninyong tanungin ang kahit sino mang Hudyo at mababatid ninyo hindi sila naniniwala kay Jesus alayhi salam at sa kanyang ina na si Birhen Maria. Kaya nga sa pelikula na ginagawa ng mga Hudyo, si Jesus ay binabastos nila na tulad halimbawa ng pelikulang The Last Temptation of the Christ, na kung saan inakusahan nilang nakikipagtalik si Jesus kay Mary Magdalena o Maria Magdalena na ito ay hindi maaring tanggapin ng mga Muslim. Hindi maaaring ang isa na pinakadakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Jesus alayhi salam ay makagawa ng ganitong karumalduman na gawain. Kaya hindi ito pinahihintulutan na maipalabas sa buong kamusliman na mga bansa. Muslim lamang ang nagmamalasakit. Ang Kristiyano ay hindi nagbigay ng reaksyon hinggil dito. Sa kanila itinuring itong bahagi ng sining, subalit sa mga Muslim, ito ay paglapastangan sa katahuhan ni Jesus alayhi salam. Nakuha ng mga Hudyo ang simpatsya at kalooban ng mga Kristiyano na inaakala sila ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ang the chosen one. Na kung kaya kahit na anong kasamaan ang gawin nila ay nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan na lamang ang mga kakristyanuhan at ang iba pa sa mga media at mga pahayagan ng kontrolado nila. Kontrolado ng mga Hudyo. Nagawa nilang palabasin na sila yaong mga api-apihan, binasakyer, inagawan ng mga lupain at marami pang iba upang makuha nila ang kalooban ng Kristiyano at iba pa. Gayong kapag pinag-aralan ng bawat isa ang kani-kanilang kasulatan na magiging kasulatan mismo ng mga Kristiyano, saksi hinggil dito, ang mga Hudyo ay siyang pumapatay ng mga propeta. Sila ang gumagawa ng mga katiwalian sa buong daigdig. Sila ang nagpapasimuno sa patubuan, pagbibigay sa lagay o suhol, kinukontrol nila ang mga ekonomiya ng bansa, pinag-aaway-awayan nila ang mga bansa sa bansa upang ang lahi lamang nila ang mangibabaw. Noong kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, pinag-aaway-away nila ang mga tribo sa tribo. Kinukontrol nila ang lahat. Nagbebenta sila ng mga armas sa mga tribo o di kaya pinapautang ang mga ito at pagkatapos ay sisingilin ng puwersahan. Kapag walang maibayad ay kakamkamin ang kanilang mga lupain. Ganito ang kanilang mga hindi makatarungan na pamamaraan. Pag-aralan ninyo maigi ang lahat ng kaguluhan sa daigdig.
sa buong daigdig matutuklasan ninyo na ang may kagagawan ng lahat ng ito ay ang mga Hudyo. Mabigyan ninyo man ito ng maling pakahulugan o hindi sa katunayan, ito ang katotohanan at balang araw ay matutuklasan ninyo ito. Sila ang tunay na kaaway ng lahat ng sangkatauhan. Ang hinggil sa Antikristo, narito pa ang ilan sa mga impormasyon sa kanyang katauhan. Nasaan siya ngayon? Saan siya lilitaw? Ano ang kanyang gagawin kapag siya ay lumitaw na sa kalupaan? At ano talaga ang tunay niyang katangian? 3 taon bago lumitaw ang Antikristo. 3 taon bago lumitaw ang Antikristo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 taon bago lumitaw ang Ad-Dajjal o Antikristo o impostor. Ang mga tao ay makakaranas ng napakasidhing gutom. So 3 taon. Bago lumitaw 3 taon, nadaranas ang mga tao na napakasidhi ng gutom. Sa unang taon, uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan na pigilin ang ulan. 1/3 ng ulan nito. At ang kalupaan na pigilin ang 2/3 na mga bunga at prutas nito. Sa 3 taon, uutusan niya ang kalangitan na pigilin ang lahat ng ulan nito. At ang kalupaan na pigilin ang lahat ng mga bunga at prutas nito. Na walang anumang luntian na sisibol. Bawat mga biyak na paa o kuko ng mga hayop ay mamamatay maliban sa naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At may isang nagtanong, paano mabubuhay ang tao sa panahong iyaon? Sinabi niya, sa pamamagitan ng pagsabi ng La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, ito ang magiging katulad ng pagkain para sa kanila. Anong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naitala at nalikom na aklat ni Ibn Majah sa kanyang kitab Al-Fitan Hadith number 4077. So kapag nasakop na ng mga Muslim ang lungsod ng Romanya, ang Dajjal ay pahihintulutan na lumitaw sa dulo ng panahon kapag nasakop na ng mga Muslim ang lungsod ng Romanya sa tinatawag na Constantinople. Siya ay unang lilitaw sa Ispahan, sa lugar na kilalang pinagkukutahan ng mga Al-Yahudiya, mga Hudyo. Susundan siya ng 70,000 mga Hudyo mula sa lugar na ito na panay armado. 70,000 mga Tartars at maraming tao mula sa Khurasan ay susunod din sa kanya. Una siyang magiging mapaniil na hari. Pagkatapos ay aangkinin niyang siya ay isang propeta. Pagkatapos ay isang Panginoon. Yaong mga mangmang lamang ang tanging susunod sa kanya. Subalit ang mga matatapat at pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itatanggi siya. Sisimulan niyang sakupin ang daigdig sa pamamagitan ng bansa sa bansa, kuta sa kuta, purok sa purok, bayan sa bayan. Walang lugar na hindi niya maaano maliban ang Makkah at Madina. Hindi niya ito mapapasukan ang Makkah at bansang at lugar na Madina. Ang itatagal niya sa kalupaan ay 40 araw lamang. Ang kanyang isang araw ay katumbas ng isang taon. Ang isang araw tulad din ng isang buwan. Ito ang pangalawang araw niya. Ang unang araw, katumbas ng isang taon. Ang kanyang pangalawang araw, ibig sabihin isang araw pa, ay katumbas ng isang buwan. At isang araw pa ay katumbas ng isang linggo. At ang ibang mga araw ay katulad na ng mga normal na araw. Ang pamamalagi niya rito ay isang taon at 2 buwan at kalahati kung susumahin natin sa mga nabanggit natin. Pagkakalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming himala na ang sinumang nais niya ay maliligaw at ang paniniwala ng mga may pananampalataya ay patatatagin. Ang pagbaba ni Jesus na anak ni Maria, ang tunay na Mesaya mula sa kalangitan ay magaganap sa panahong na ang Ad-Dajjal o Antikristo.
Siya ay bababa mula sa kalangitan sa minaret na sa dakong silangan ng Damascus. Ang mga mananampalataya at tunay na mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magtitipon-tipon upang suportahan siya. At pamumunuhan sila ni Jesus laban si Dajjal o Antikristo na sa pagkakataong yaon, ito si Antikristo ay tutungo sa Jerusalem sa Bait al-Maqdis. At habang ito ay patungo roon, maaabutan niya ito sa lugar na tinatawag ng Al-Aqaba, na Aqaba Afik. Katakbo ang Dajjal at hahabulin ito ni Jesus at mahuhuli niya ito sa lugar na papasok sa lungsod ng Lud. Papatayin niya ito. Kapag humarap na ito sa kanya, unti-unti itong matutunaw na tulad ng asin. Papatayin siya ni Jesus alayhisalam sa pamamagitan ng kanyang sibat sa lugar na pasukan patungo sa lungsod ng Al-Lud, at pagkatapos siya si Antikristo ay mamamatay dito. Kapag lumitaw na ang 30 sinungaling, ang oras ay hindi darating hanggat hindi lumilitaw ang 30 Dajjal, na mga sinungaling ang bawat isa sa kanila ay magsasabi, "Ako ang propeta." Ito ay iniulat ni Abu Hurairah na nalikom sa aklat ni Musnad Imam Ahmad rahimullah. Ang oras, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay hindi darating hanggat hindi lumilitaw ang 30 Dajjal. Lahat sila ay magsisinungaling hinggil sa Allah at sa kanyang sugo. Ito naman ay sinalaysay ni Abu Hurairah mula sa nalikom ni Abu Dawud. Mag-ingat kayo sa kanila at huwag ninyong pahintulutan na maligaw nila kayo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon 30 sinungaling na kabilang sa aking umma o nasyon, ang bawat isa'y mag-aangkin na siya isang propeta. Gayong ako ang pinakahuli sa mga propeta at wala ng propeta pagkatapos ko. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito iniulat ni Sauban rahimullah na itala sa aklat Musnad ni Imam Ahmad rahimullah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang panahon ng Dajjal ay panahon ng kalituhan. Ang mga tao ay maniniwala sa mga sinungaling at ang nasasabi ng katotohanan ay hindi nila paniniwalaan. Hindi pagkakatiwalaan ng tao ang karapat-dapat pagkatiwalaan, at ang pagkakatiwalaan nila ay ang siya na traidor, yaong mga hindi matapat at yaong mga mandaraya, at mayroong magsasabi o magkakaroon ng lakas ang isang ruwaybidah. May isang nagtanong, sino ang mga ruwaybidah? Kanyang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yaong mga nagrebelde laban sa Allah subhanahu wa ta'ala at magkakaroon sila ng lakas sa pangkalahatan ng mga pagtitipon. Ito ay nulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itala ito ng aklat sa Musnad ni Imam Ahmad rahimullah. Ang Antikristo ay mayroon itong palatandaan sa kanyang pisikal na katawan. Ang Antikristo na ito o si Masih ad-Dajjal ay nagtataglay ng iisang mata. Sinabi ni Ammar radhiyallahu ta'ala an na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Dajjal o Antikristo sa mga tao, sinabi niya ang Allah luwalhati sa kanya ang kataas-taasan ay hindi iisa ang mata. Subalit ang Dajjal ay bulag ang kanyang kanang mata at ang kanyang kabilang mata ay tulad ng isang ubas na nakalaylay. Ito ang kanyang mata. Ang isa'y bulag sa kanyang kanang mata at ang kanyang kabilang mata ay tulad ng isang ubas na nakalaylay. Ito ay mula na naitala ni Sahih Muslim. Dapat ninyong malaman na walang sino man ang maaaring makakita sa kanyang Panginoong Allah hanggat hindi siya namamatay. Ito naman ay nalikom ni Sahih al-Bukhari na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at Sahih Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino mang propeta ang hindi nagbigay ng babala sa kanyang mga tao laban sa sinungaling nag-iisang matang ito, ang Antikristo. Isa lang talaga ang mata na matino, ang isa ay sira. At isa matino, ngunit nakalaylay pa ito tulad ng ubas.
Walang alinlangan siya ay may isang mata, gayong ang iyong Panginoon ay hindi isa ang kanyang mata. Sa kanyang noo ay nakasulat ang letrang Kaf, Fa, Ra. Ang nakasulat ay Kaf, letter K, o Ka, pagkatapos Fa at Ra. Ibig sabihin, kafir. Nakasulat din ang kafir na ibig sabihin ay walang pananampalataya. Ito ay inuulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na naitala sa aklat ng Sahih Bukhari at Sahih Muslim. Authentic ang hadith na ito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masigit kong alam ang kakayahan ng taglay ng Dajjal, Antikristo kaysa sa pagkakaalam ninyo mismo sa kanya. Magkakaroon siya ng dalawang umaagos na ilog. Ang isa ay lalabas na parang dalisay na tubig at ang isa'y lalabas na parang nagliliyab na apoy. Ang sino man sa inyo na buhay pa sa pagkakataong yaong makita iyon, ayahan ninyong piliin ang ilog na parang apoy. Ipikit ang kanyang mga mata, iyuko ng kaunti ang kanyang ulo at uminom mula rito sapagkat ito ang malamig na tubig. So baligtad. Alam natin si Masih Dajjal, ang lahat ng kanyang ginagawa ay baligtad sa kabutihan. Kung mayroon siyang daladalang tubig, ibig sabihin na malinaw, ito yaong apoy. Mayroon siyang daladalang tubig na parang apoy, ito yaong sariwa at malamig. Iisa ang mata ng Dajjal na kung saan ang isang matang ito ay natatakpan ng isang pirasong balat sa kanyang noo at nakasulat ang salitang kafir. At bawat mananampalataya, marunong man siyang bumasa o hindi, ay mababasa niya ang nakasulat na ito. Ito ay itinalani Hudayfa na naitala na likom ng aklat ng Sahih Muslim. Sinabi pa rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto ninyo bang sabihin ko sa inyo ang tungkol sa Ad-Dajjal na walang sino mang propetang nauna sa akin ang nagsabi nito sa kanyang mga tao. Iisa ang mata ng Dajjal at dala niya ang mga bagay na itinutulad niya sa paraiso at impyerno. Subalit siya ang tinatawag na paraiso, sa katotohanan ay impyerno. Binabalaan ko kayo hinggil sa kanya na tulad ng pagbibigay ng babala ni Noah sa kanyang mga tao laban sa kanya. Ito naman ay isinalaysay ni Abu Hurairah na nilikom sa aklat ng Sahih Bukhari at Sahih Muslim. Mananatili lamang dito ng 40 araw ang Antikristo. Ang Ad-Dajjal ay mananatili lamang dito ng 40 araw na ang isang araw ay katumbas nito ay 1 taon. At ang isa pang araw ay katumbas naman ng 1 buwan. At ang pangatlong araw, isa pang araw, sa pangatlong araw ay katumbas naman 1 linggo. At ang mga ibang magiging katulad na lamang ng normal na araw. Magdadala siya ng isang masidhing paghihirap. Magbibigay siya ng utos sa kalangitan at sa mga tao na parang ito ay umuulan. Ito ay nalikom mula sa musnad ni Imam Ahmad rahimullah na inuulat ni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Narito na ang Antikristo sa panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batay sa sanaysay ni Fatima bin Qais radhiyallahu anha, nang marinig ko ang tagapagtawag ng sala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kongregasyon o pangkalahatang pagdarasal, nagtungo ako sa masjid at nagdasal ako sa likuran ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hanay ng mga kababaihan na nasa likuran ng kongregasyon. Nang matapos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aniya sa kanyang pagdarasal, siya ay umupo sa pulpito, nakangiti at sinabi, mangyari lamang ay manatili ang bawat isa sa kanyang lugar. Pagkatapos ay sinabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ba ninyo kung bakit ko sinabi na magtipon-tipon kayo? Sinabi ng mga tao, ang Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi niya, sumusumpa ako sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko kayo tinipon dito upang bigyan ng tagubilin o balaan. Pinanatili ko kayo ngayon dito dahil si Tamim al-Dari, isang lalaking Kristiyano, ay nagpunta rito at tinanggap ang Islam.
Sinabi niya sa akin ang isang bagay na tugma sa sinabi ko sa inyo noon hinggil kay Ad-Dajjal o Antikristo. Sinabi niya sa akin na siya ay naglayag sa sasakyan pandagat na may kasamang 30 kalalakihan mula sa tribo ng Lahim at Judam. Inagis-hagis sila ng alon sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ay isinadsad sila sa isang kalapit sa isla na sa oras na iyon ay palulubog na ang sikat ng araw. Sila ay bumaba sa isla at sinalubong sila ng isang halimaw na mabalahibo na hindi nila masabi kung nasaan ang harapan sa likuran nito. Sinabi nila, kapigatian sa iyo, anong uri kang nilalang? Sinabi nito sa kanila, ako si Al-Jazaza. Tinawag siyang Al-Jazaza dahil nagmamanman siya para sa Ad-Dajjal o Antikristo. Mula sa salitang Jaza, na ang ibig sabihin ay nagmamatsyag, sinisikap na makakuha ng mga impormasyon at iba pa. Sinabi nila, ano ang kahulugan ng Al-Jazaza? Sinabi nito, o mga tao, pumunta kayo sa lalaking nasa monasteryo sapagkat sabik na sabik siya na malaman ang hinggil sa inyo. Sinabi ni Tamim Al-Dari, nang binanggit ang pangalan ito ng tao sa amin, natakot kami na baka ito ay isang demonyo. No? Nang binanggit ang pangalan ito, itong si Al-Jazaza, binanggit ang pangalan ng taong ito. Sa isang lalaki na sa monasteryo, na sabik na malaman, mayroon silang gustong malaman sa mga ito. Nang ito'y mabanggit, sinabi ni Tamim ang pangalan ito ng taong ito sa amin. Natakot kami na baka ito isang demonyo. Sinabi niya muli na kung kaya nagmamadali kaming pumunta sa monasteryo, doon ay natagpuan namin ang isang pagkalaki-laking lalaki na nakatali ang kanyang mga kamay sa kanyang liig. Nakapamatok at may nakaposas na bakal sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa bukong-buko. Tatagpuan nila ang pagkalaki-laking lalaki na nakatali ang kanyang mga kamay sa kanyang liig, nakapamatok at may nakaposas na bakal sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang mga bukong-buko. Sinabi namin sa kanya, kapigatian sa iyo, sino ka? Sinabi niya, hindi magtatagal ay malalaman ninyo ang hinggil sa akin. Sabihin ninyo na sa akin kung taga saan kayo. Sinabi namin kami ay taga Arabia. Naglayag kami sa sasakyang dagat, subalit hinihagis kami ng hinihagis ng alon sa loob ng isang buwan at isinadsad kami sa inyong isla. Na kung saan sinalubong kami ng isang halimaw na mabalahibo na hindi namin malaman kung nasaan ang kanyang harapan sa likuran. Sinabi namin sa halimaw na ito, kapigatian sa iyo, anong uri kang nilalang? At sinabi niya ng halimaw na ito, ako si Al-Jazaza. At pagkatapos sinabi niya sa amin, ano ang kahulugan ng Al-Jazaza? Pagkatapos sinabi namin, anong kahulugan ng Al-Jazaza? Subalit ang itinugon niya sa amin, pumunta kayo sa lalaking nasa monasteryo sapagkat sabik na sabik siyang malaman ang hinggil sa inyo. Na kung kaya nagmadali kaming pumunta, na nangangamba na baka ito ay isang demonyo. Sinabi ng taong nakakadena, sabihin mo nga sa akin ang hinggil sa palma ng Datiles, sa Baisan, ito ay isang bilit o nayon sa Palestina. Sabihin mo nga sa akin ang palma ng Datiles dito sa Baisan. Sinabi namin, ano ang nais mong malaman hinggil sa mga ito? Sinabi niya, gusto kong malaman kung ano ang punong ito ay nagbubunga pa ng mga prutas o hindi na. Sinabi namin, oo, ito'y nagbubunga pa. Na pagkatapos ay sinabi niya, darating ang panahon, hindi na yan magbubunga pa. Pagkatapos sinabi niya, sabihin mo nga sa akin ang hinggil sa lanaw ng Atabaria. Ibig sabihin, Tiberias sa Palestina. Sinabi namin, ano ang nais mong malaman hinggil sa lanaw na ito? Nagtanong siya, may tubig pa ba sa lanaw na ito? Sinabi namin, napakarami pang tubig sa lanaw na ito. Pagkatapos sinabi niya, darating ang panahon, ito ay matutuyo. Pagkatapos, sinabi niya muli, sabihin ninyo sa akin ang hinggil sa bukal ng Sugar. Ang Sugar ay isang bayan sa Palestine. Sabihin ninyo nga sa akin ang hinggil sa bukal ng Sugar. At sinabi namin, ano ang nais mong malaman hinggil sa bukal na ito? Sinabi niya,
May tubig pa ba rito? At natutubigan ba nito ang mga lupain? Nabi namin, oo. Marami pang tubig sa bukal na ito at ginagamit ito ng mga tao upang tubigan ang kanilang mga lupain. Pagkatapos ay sinabi niya, sabihin mo sa akin ang hinggil kay propeta, sa propetang hindi marunong bumasa at sumulat, na ang tinutukoy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanyang ginawa? Sinabi namin, umalis siya ng Makkah at nanirahan siya sa Yatrib sa Madina. Sinabi niya, nilabanan ba siya ng mga Arabo? Sinabi namin, oo. Sinabi niya, papaano siya nakitungo sa kanila? Na kung kaya sinabi namin sa kanya na nadaig ng propeta ang mga Arabo na nakapaligid sa kanya at sila ay sumunod sa kanya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na malinaw na ito ay nakita, nakausap ni Tamim al-Dari at siya isang Kristiyano na yumakap sa Islam. At ito'y naipaliwanag na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim bago pa man nangyari ito. Kaya ito ay narinig noon at nabalita ni Tamim al-Dari at ito nga ay totoo. Sa ganito ay walang alinlangan, pinaniwalahan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa'y sugo ng Allah sapagkat walang makakaalam nito maliban sa mga sugo dahil ito'y riribin ng Allah. Sa ganito siya'y nag-embrace. So nagpapatotoo na nakita nila ang Masih Dajjal at buhay na ito nang sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Antikristo ay lilitaw sa pagitan ng daan ng Syria patungong Iraq. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? So bago natin puntaan ang paglitaw ng Masih Dajjal, ay ipagpatuloy natin na kung kaya sinabi namin sa kanya na daig ng propeta ang mga Arabo na nakapaligid sa kanya at sila'y sumunod sa kanya. Tinanong niya, totoo ba ito ay nangyari? Sinabi namin, oo. Sinabi niya, mas makakabuti para sa kanila kung susundin na lang nila siya. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang hinggil sa aking sarili. Ako ang Ad-Dajjal. Yan, malinaw, na nandoon na ang Dajjal. Darating ang panahon na pahihintulutan ako na umalis sa lugar na ito. Ako ay lilitaw at maglalakbay sa kalupaan. Sa 40 gabi, ako ay pupunta sa bawat bayan maliban sa Makkah at Madina sapagkat ipagbabawal sa akin ang pumasok sa mga ito. Sa tuwing magtatangka akong pumasok sa alinman sa dalawang ito, haharapin ako ng mga anghel na may gulok o espada at hahadangan ang aking pagpasok. Mayroong mga anghel na nakabantay sa dalawang lugar na ito sa Makkah at Madina sa lahat ng direksyon na papasukan patungo sa mga ito. Sinabi ni Fatima, itinutok ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang tungkod sa pulpito at pagkatapos sinabi, ito ang tayyiba, ito ang tayyiba, ito ang tayyiba. Halimbawa ay Madina. Hindi ba binanggit ko rin sa inyo ang mga bagay na katulad dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So malinaw na bago pa nangyari ito'y nabanggit na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga samahan. Sinabi ng mga tao, oo. Sinabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibigan ko ang ulan na ibinigay sa akin ni Tamim dahil sumang-ayon ang mga ito sa aking mga sinabi hinggil. Naibigan ko ang ulat, naibigan ko ang ulat na ibinigay sa akin ni Tamim dahil sumang-ayon ang mga ito sa aking mga sinabi hinggil kay Dajjal. At hinggil sa Makkah at Madina ay sumang-ayon din ito sa aking sinabi. Siya ay nasa dagat ng Syria o Yemen, hindi. Sabi niya, siya nasa dagat ng Syria o Yemen, hindi. Baligtad pala. Siya ay nasa silangan, siya ay nasa silangan, siya ay nasa silangan. At itinuro niya ang direksyon patungo sa silangan. Sinabi ni Fatima na isaulo ko ito mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay Sahih Muslim. So ang Antikristo ay lilitaw sa pagitan ng daan ng Syria patungong Iraq. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikinatatakot ko para sa inyo ang ibang bagay maliban sa Antikristo. Kapag siya ay lumitaw habang ako ay kasama ninyo, makikipaglaban ako sa kanya para sa inyo. Subalit kapag siya ay lumitaw kapag wala na ako sa inyo, sa makatwid ang bawat isa sa inyo ay nararapat makipaglaban sa kanya para sa kanyang sariling kapakanan at ang Allah ang siyang nangangalaga sa bawat Muslim para sa akin. Ang Ad-Dajjal
ay isang isang batang lalaki, kulot ang kanyang buhok at nakalaylay ang kanyang isang mata. Ang sino man sa inyong makakita siya ay nararapat bigkasin ang pambungad ng aya o talata ng Surah Al-Kahf. Siya ay lilitaw na nasa pagitan ng daan patungo ng Syria at Iraq. Siya ay lilikha ng mga malalaking kapahamakan kaliwat kanan sa makatwid o mga alipin ng Allah manatili sa landas ng katotohanan. Kinanong namin ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. O sugo ng Allah. Ang isang araw ba na katulad ng isang taon ay katumbas ng isang normal na araw na ginagawang pagdarasan? Sinabi niya, hindi kinakailangan na kalkulahin ninyo ang bawat oras sa pagdarasal at pagkatapos gawin ninyo ang pagdarasal sa bawat oras na itinagda. Muli namin tinanong ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sugo ng Allah, gaano siya kabilis na lalakad sa kalupaan? Sinabi niya, tulad ng mga ulap na itinutulak ng hangin, siya ay pupunta sa mga tao, anyayahan sila sa maling relihiyon at maniniwala sila sa kanya at tutugon sa kanya. Magbibigay siya ng kautusan sa langit at ito'y magbibigay ng ulan at sa kalupaan, ito'y magbibigay ng pananim at ang kanilang mga hayop ay magbibigay ng maraming gatas at ang mga tagiliran nito ay uunat. Pagkatapos ay pupunta na naman siya sa ibang tao, tatawagin sila sa maling relihiyon, subalit tatanggihan nila ang kanyang panawagan, aalis siya sa kanila, sasapitin nila ang kagutuman, at wala silang tataglayin na kahit na ano sa paraan ng kayamanan, at pagkatapos ay pupunta siya sa lupang tiwangwang at sasabihin niya, ilabas mo ang kayamanan, at ang kayamanan ay lalabas na napakarami tulad ng kawan ng mga bubuyog. Sa ganitong pagkakataon, ipadadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Mesaya, isinaling bilang Kristo, ang anak ni Maria, at siya'y bababa mula sa kalangitan, sa minaret na kulay puti sa dakong silangan ng Damascus, na kasuot ng dalawang uri ng kasuutan, na kinulayan ng saprong nakalagay ang kanyang mga kamay sa mga pakpak ng dalawang anghel. Kapag itinungo niya ang kanyang ulo, ang mga butil ng pawis ay babagsak mula rito. At kapag inangat niya ang kanyang ulo, ang mga butil na tulad ng mga perlas ay kakalat mula rito sa kanyang mukha. Bawat kafir, bawat walang pananampalataya na makakaamoy ng kanyang hininga ay mamamatay. At ang kanyang hininga ay aabot sa layo na kung saan hanggang saan ang inaabot ng kanyang paningin. Hahanapin niya ang Ad-Dajjal at makikita niya ito sa pintuan ng Al-Lud. Ito ang Al-Lud, ang pangbibyang salita ng Lida. Ngayon ay kilala sa katawagang Lud, kinalalagyan ng Zionism State Major Airport. Isa na ngayon itong airport, na kung saan ito ay kanyang papatayin. Pagkatapos, ang mga tao na pinrotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pupunta kay Jesus, na anak ni Maria, at pupunasan niya ang kanilang pawis. Halimbawa, pupunasan niya ang kanilang mga muka ng bakas ng paghihirap at sasabihin niya sa kanila ang kanilang magiging kalagayan sa paraiso. Sa ganitong pagkakataon, ihahayag ni Jesus na ako ay lumikha ng mga alipin, mga uri ng tao na walang sino mang tao magkakaroon ng kakayahan na labanan sila. Dalhin mo ang aking alipin sa ligtas na lugar sa Ator. Sa ganitong pagkakataon, ihahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus, ako ay lumikha ng mga aliping, mga uri ng tao na walang sino mang tao magkakaroon ng kakayahan na labanan sila. Dalhin mo ang aking mga alipin na yan sa ligtas na lugar sa Atur. Pagkatapos ay ipadadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Gog at Magog. Sila ay kawan na pupunta sa lahat ng dako. Ang una sa kanila ay dadaanan sa Lanao o Lake ng Tiberias at iinom ng tubig mula roon. Ang pinakahuli sa kanila ay daraan din doon at sasabihin, mayroon dating tubig dito Ibig sabihin na ubos ang tubig. Si Jesus na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga kasamaan ay paliligiran hanggang sa ang ulo ng toro ay magiging mas mahalaga sa kanila kaysa sa 100 dinar ninyo sa ngayon. Pagkatapos si Jesus at ang kanyang mga kasamaan ay mananalangin sa Allah at siya ay magpapadala ng uri ng insekto at kakagatin ang mga taong Gog at Magog sa kanilang mga liig ng sa gayon ay maglaw sila ng minsanan sa umaga. Pagkatapos ni Jesus,
at ang kanyang mga kasamahan ay bababa mula sa At-Tur at wala silang makikita ng anumang lugar na walang bangkay na bulok at mabaho na kung kaya si Jesus at ang kanyang mga kasamahan ay muling mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya magpadala ng mga ibon na ang mga leeg nito ay katulad ng mga leeg ng kamilyo, kunin nito ang mga katawan ng mga gog at magog at itapon nila ito sa lugar kung saan ninanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ulan ng walang buhay o tent na natitira. At ang kalupaan ay malilinis hanggang ito ay parang maging mga salamin. Sa araw na iyon, magiging sapat sa isang grupo ng mga tao na kanin ang isang pirasong pomegranate at maaari silang makapagtago sa balat nito dahil sa laki ng bunga nito. Ang gatasang kamelyo ay makapagbibigay ng napakaraming gatas. Ang gatasang kamilyo ay magbibigay ng napakaraming gatas na ang buong pangkat ay makakainom. Ito. Ang isang baka ay makapagbibigay din ng maraming gatas na ang buong tribo ay makakainom nito. Ang gatasang tupa ay makapagbibigay din ng maraming gatas na ang buong pamilya ay makakainom nito. Sa pagkakataong yaon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng kaiga-igayang hangin na magpapaginhawa sa kanila at ito ay manunuot maging sa ilalim ng kanilang mga kilikili at kukunin ang kaluluwa ng bawat Muslim at ang masasamang tao lamang ang siyang matitira at makikipagtalik sila nang walang pinagkaiba sa mga asno sa makatwid ang huling oras ay darating sa kanila. Ito ay mula sa itinala ni Imam Muslim. Lilitaw ang Antikristo kapag wala ng halaga ang relihiyon. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Dajjal ay lilitaw sa dulo ng panahon kapag wala ng halaga ang relihiyon. Mayroon siyang 40 araw na kung saan lilibutin niya ang buong kalupaan. Ang isang araw nito'y katulad ng isang taon, at ang isa'y katulad ng isang buwan, at ang ikatlo ay katulad ng isang linggo, at ang iba pa rito ay parehas ng iba pang normal na araw. Siya ay nakasakay sa isang asno na ang lapad sa pagitan ng mga tainga nito ay 40 cubits. Sasabihin niya sa mga tao, ako ang inyong Panginoon. Siya nagtataglay ng isang mata, subalit ang inyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi iisang kanyang mata. Sa kanyang noo ay mayroon nakasulat na salitang kafir, walang pananampalataya. At bawat mananampalataya, nakababasa at nakasusulat man o hindi ay magkakaroon ng kakayahang mabasa ito. Siya ay pupunta sa lahat ng lugar maliban sa Makkah at Madina. Ito'y pagbabawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga anghel na nakatayo na sa mga pasukan nito. Mayroon siyang bundok ng mga tinapay at ang mga tao'y daranas ng matinding paghihirap maliban sa mga yaong sumunod sa kanya. Mayroon siyang 2 uri ng ilog at batid kung ano ang nasa mga ito. Tatawagin niya ang isa na paraiso at ang isa impyerno. Ang sino man pumasok sa tinatawag na niyang paraiso ay matutuklasan niya na ito pala ay impyerno. Sino man pumasok sa tinatawag niyang impyerno ay matutuklasan pala niya na ito ang paraiso. Ang Allah ay magpapadala sa kanya ng mga satanas upang magsalita sa mga tao. Magdadala siya ng malalaking pagsubok, magbibigay siya ng kautusan sa kalangitan at tila ito'y parang umuulan sa mga tao. Pagkatapos lalabas para siyang mayroong pinatay na Pagkatapos ay lalabas na parang siya ay mayroong pinatay at ibabalik niya ang buhay nito. Tapos nito ay hindi na siya magkakaroon pa ng ganitong muling kapangyarihan. Sasabihin ng mga tao, mayroon bang makakagawa na katulad nito maliban sa Panginoon? Ang mga Muslim ay tatakas patungo sa Jabal al-Dukhan sa Syria at ang Dajjal ay pupunta sa kanila at paliligiran sila. Ang pagkubkubog, pagpaligid sa kanila ay napakasiti at nagdaranas sila ng matinding paghihirap. Pagkatapos si Jesus, anak ni Maria, ay bababa at tatawagin ng tao na magdasal ng Fajr, pang madaling araw na dasal ng mga Muslim. O mga tao, ano ang humahadlang sa iyo sa paglabas upang kalabanin ang masamang sinungaling na ito? Sasabihin nila, siya ay isang jin. Ngunit pagkatapos, sila ay lalabas at makikita nila si Jesus na anak ni Maria. Pagdating ng oras ng pagdarasal ay tatawagin ng mga Muslim si Jesus upang pamunuan ng pagdarasal. Subalit sasabihin niya, hayaan ninyo ang inyong imam ang mamuno sa inyo, si Mahdi. Ibig sabihin na kung kaya ang kanilang imam ay mamumuno sa dasal na Salatul Fajr, pagkatapos ay lalabas sila upang kalabanin ang Dajjal. Kapag nakita na ng sinungaling na Dajjal si Jesus, unti-unti itong matutunan na tulad ng asin sa tubig. Pupuntahan nito ni Jesus at papatayin niya ito
At hindi rin ahayaan ni Jesus ang sino man na sumunod sa Antikristong ito na mananatiling buhay. Ito ay mula sa ulat ni Jabir bin Abdullah na naitala sa aklat ng Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Sinabi din ng Propeta Muhammad SAW, 3 taon, gaya ng sinabi natin kanina, bago lilitaw ang Antikristo. Mayroon isa sa mga taon na ito na ipagkakait ng kalangitan mula sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang 1/3 ng ulan nito. At ang kalupaan ay ang 1/3 na ibubunga nito, ipagkakait. Sa ikalawang taon, ipagkakait ng kalangitan ang 2/3 na ulan. Ang kalupaan, 2/3 na ibubunga nito. Sa ikatlong taon, ipagkakait ng kalangitan ang lahat ng ulan nito at ang kalupaan ay lahat ng ibinubunga nito at lahat ng mga hayop ay mamamatay. Ito ang pinakamasidhing pag-iirap at pagsubok. Dadalhin ng Antikristo ang isang beduin at sasabihin sa kanya, anong masasabi mo kung bubuhayin ko muli ang inyong mga kamelyo? Sasang-ayon ka ba na ako ang inyong Panginoon? Sasabihin ng beduin, oo. Na kung kaya magsasang-ayon mga kamelyo ang mga demonyo na gagamitin ng Dajjal, ng mga jinn na ito, na punong-puno ng mga gatas ang mga suso nito at magtataas ng mga umbok. Pagkatapos dadalhin niya ang isang lalaki na ang ama at kapatid ay patay na at tatanungin niya, anong masasabi mo kung ibabalik kong muli ang buhay ng iyong ama at kapatid? Sasang-ayon ka ba sa akin na ako ang iyong Panginoon? Sasabihin ng lalaki, oo, na kung kaya gagayahin ng mga demonyo ang anyo ng kanyang ama at mga kapatid. Pagkatapos ay umalis ng sandali ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa ilang kadahilanan at tapos ay bumalik. Ang mga tao ay labis na nabahala sa kanyang sinabi. Tumayo siya sa harap ng pintuan at nagtanong, ano ang nangyari sa iyo, Asma? Sinabi ko sa kanya, o sugo ng ama, labis kaming natakot sa sinabi mo hinggil kay Antikristo. Sinabi niya, walang pag-aalinlangan na siya ay lilitaw. At kung ako ay buhay pa sa panahong yaon, makikipaglaban ako sa kanya para sa inyong kapakanan. Kung hindi, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang mangangalaga sa bawat Muslim para sa akin. Sinabi ko, o sugo ng Allah, hindi namin niluluto ang aming mga minasang harina hanggat hindi kami nagugutom. Sa makatwid, paano ang kalagayan ng mga mananampalataya sa panahong yaon? Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagluwalhati sa Allah na siyang nakasapat sa mga mananahanan sa kalangitan at siya rin ang makasasapat para sa kanila. Ito ay mula sa salaysay ni Asma bint Yazid na nilathala sa aklat ng Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang oras ay hindi darating hanggat hindi nakikipaglaban ang mga Muslim sa mga Hudyo at mapatay sila. Kapag ang Hudyo ay nagtago sa isang bato o punong kahoy, sasabihin ito ang Muslim o alipin ng Allah, narito ang mga Hudyo sa likuran ko. Ang mga bato nagsasalita, halika rito at patayin mo siya. Lahat ng punong kahoy ay gagawin ito maliban ang gargad, sapagkat ito'y punong kahoy ng mga Hudyo. Ito'y mula sa salaysay ni Abu Hurairah na itala ng aklat ng Musnad Imam Ahmad at Sahih Muslim. Pagkatapos nito, humihingi ng proteksyon. Pagkatapos nito, humingi ng proteksyon mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin sa Allah pagkatapos ng kanyang bawat sala, humihingi siya ng proteksyon mula sa pagsubok ni Masih Dajjal, na kung kaya ipinag-utos niya rin sa kanyang ummah na gawin ang pareho. Ang hadith hinggil dito'y nasalaysay ng maraming mga sahaba kasama sina Anas, Abu Hurairah, Aisha, Ibn Abbas at Sa'ad at marami pang iba. Ang pagsasaulo ng ilang mga talata sa Surah Al-Kahf, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man makasaulo ng unang 10 talata ng Surah Al-Kahf ay mapapangalagaan mula sa Antikristong ito. Ito naman ay naitala, isinalaysay ni Abu Dira at naitala ng Sunan Abu Dawud at ganoon din Sahih Muslim. Ang ligtas na lugar ng Makkah at Madina, sapagkat hindi siya makakapasok rito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Dajjal ay pupunta ng Madina at matatagpuan niya na may mga anghel na nagbabantay dito. Walang salot o Antikristo, walang anumang salot o Antikristo ang makakapasok rito, insyaallah. Ito ay mula sa ulat ni Anas radhiyallahu anhu na itala sa aklat ni Bukhari at Tirmidhi. Ang kalagiman na idudulot ng Antikristo ay hindi makakapasok sa Madina. Sa pagkakataong yaon ay mayroong 7 gate o pasukan sa Madina at sa bawat pasukan ay mayroong 2 anghel na tagapagbantay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa ulat ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na itala ni Sahih Bukhari at ito
pagkatapos nito ay muli darating na si Isa o Jesus alayhisalam. Inshallah, sa susunod nating serye, ang buhay at pagbabalik ni Jesus ang siyang ating aalungkatin, bibigyang salaysay. Inshallah, ang pangalawang malaking tanda, pagkatapos dumating na Dajjal, bababa naman si Jesus o Isa alayhisalam bilang pangalawang malaking tanda bago maganap ang sukdulang pagyayanig o pangingisay ng mundong ito. Inshallah. Wa akhiran alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.